Sa Universidad ng Santo Tomas, isang kaguluhan ang bumalot sa mga mag-aaral. Sa mga pader ay may nakapaskil na mga panawagan ng revolusyon laban sa pamahalaan. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga proyle at opisyal ng pamahalaan. Sa kabila ng kawalang kasalanan ng mga estudyante, sila'y inaresto. Kabilang sa mga dinakip si Basilio, na wala namang kinalaman sa naturang paskin. Bakit ako? Kulong ka lang sa mga ito. Mamagalang. Sa kulungan, natanto ni Basilio ang matinding kawalang katarungan sa kanilang bayan. Hindi tayo maaaring manahimik. Dapat natin ipaglaban ang ating mga karapatan. Ngunit paano? Sino man ang magsalita ay maaaring hulihin. Padre, maawa po kayo. Wala pong kasalanan sa Basilio. Sa labis na takot at kahihiyan, napagdesisyonan ni Julie ang isang desperadong hakbang, ang kitilin ang sariling buhay. Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Di pwedeng mabulag, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang magkanya sa iba. Ngayon mo ba nakikita ang tunay na mukha ng lipunan, Basilio? Sumunga ka sa akin. May plano ako maghiganti. Hindi ako samayan sa kalasan. Kung gayon, mananatili kang alipin. Ngayong gabi, matatapos na ang lahat. Hindi ko ayaw mangyari ito. Kasal ng dalawang mayayaman, lihim na iniligay ni Simon ang isang lamparan na may nakatagong pulbura, isang bomba na sasabog upang wasakin ang mga mapanupil na naghahari. Napakaganda ng lamparan iyon. Ngunit narinig ko may kakaibang lihim ito. Oo nga, may kakaibang liwanag sa loob nito. Pinagsisihan mo ba ang iyong mga ginawa? Hindi. Ngunit nabigo ako. Ginawa ko ito para sa bayan. Ngunit ano lumayo ang bayan sa akin. Hindi sa dahas makakamit ang tunay na kalayaan, kundi sa pananalig at tamang pagkilos. At sa malayong dalampasigan, ang gintong tinapon sa dagat ay kumislap sa sinag ng araw. Isang paalala na ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa kayamanan o dahas, kundi sa tamang landas ng katarungan.